God bless po sa lahat. So yung last time nating topic ay aeroplano, no? So ngayon bangka naman. Sino bang marunong gumawa ng bangka? Hindi na nakalimutan ko naman gumawa ng bangka. So, pagpalain po ang buhay ng bawat isa. At ito pong ating topic ngayon ay may kinalaman sa bangka, no? Matthew chapter 13 po tayo mag-aaral. So muli po ay salamat sa inyong panahon. Muling ibibigay niyong time. Salamat sa inyong pasensya, sa tiyaga na panonood ng video. No? So ito pong ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa bangka at saka sa pagtatanim. Pagtatanim. So dito po sa Matthew chapter 13 ay ito po yung ating kung paano dito po may mga parabola o parables ang Panginoong Jesus na sinasabi sa mga disipulo at yun po ang ating tatalakayin ngayon po. Tingnan natin kung ano bang application sa buhay natin. Marami siyang kalungan, maraming meaning. Pero ano po ba yung magiging mapupulot natin dito na tayo po ay maging benefit bilang tayo po ay followers ni Christ. Ano po? Yun po ang ating purpose. Anyway, tayo muna po yung manalangin. Salamat po aming Diyos sa inyong muli. Kayo nagbigay ng desire sa bawat isa na magtipon. Ito po ang aming mensahe na matatanggap ay isa pong magiging daan upang kami po ay lalo pong tumimbay ang pananampalataya at kayo po magbigyan ng batas na pabulit. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So medyo excited na po ako dito sa kwento. No? So basahin po natin ang ating pong text po natin ay sa Matthew chapter 13 verse 1. So the same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such a large crowd gathered around him that he got into the boat and sat in it, while all the people stood on the shore. So, ganito po yun. So, then the same day, Jesus went out of the house. So, lumabas siya ng bahay. Panginoon Jesus, umupo siya sa may lake, sabi niya. Dito, Tapos, such a large crowd, kasi ang dami ng mga taong sumusunod sa kanya, around him, that he got into the boat and sat in it. Yun. So, parang nasa sila, parang sa may lake o parang dalampasigan po kung ipipicture natin parang malapit sa dalampasigan. So kung maraming crowd sumusunod sa kanya, ang ginawa ng Panginoon Jesus sumakay sa bangka and while all the people stood on the shore. So nangyari yun, sumakay sa ng bangka tapos yung mga tao nakatayo doon sa sabi po sa Batangas sa talbukan o sa baybaying dagat doon yun, lake naman itong sinasabi na sa Sea of Galilee, ito na naganap. So, people natin notice that Jesus being on a boat while the crowd of the people is standing on the shore. This way, Jesus will not trap between the crowd and he can decide how far he wants to be from the crowd. He can create a distance he need between the people because there is a water in between them. So, ibig sabihin po, bakit po ito naibigay itong panukalang ito? Kasi ideally po, siyempre nakasakay po siya sa boat, yung boat niya malayo sa shore. So siya po makakapag-decide kung ano siya kalayo sa mga tao para hindi siya masyadong siksikin, di ba? Kasi mahirap mangaral, yung mangaral ka, may nasa likod, may nasa tagiliran, di ba? Ang gulo. Tapos kung may nasa una dito, kung nakatayo ka lang, matasanggahan na, matatakloban yung nasa likod. So kung kayo nasa boat, ganyan, ito ang boat, Paki-message nga yung marunong gumawa dyan ng boat. Ako hindi ko na matandaan, Marunong akong gumawa ng aeroplano. Pero nakalimutan ko ng boat. So ilan lang yung kasama niya, yung mga disipulo kasama niya doon sa boat, Tapos yung distance niya sa dagat o sa gilid, tamang-tama lang na hindi makakatawid yung mga tao. Tubig, So bagaman pati wala nang sasakay doon. Ikaw sasakay pa yun, dilulubog na yung bangka. So dito na ako po si Panginoon sa boat. Tapos yung kanyang audience nandun sa tabing dagat, di ba? Baybayin. Kaya maganda. So walang makakadaluhong salitang Batangas po yun. So yun ang naging sitwasyon, di ba? While the people stood on the shore. Tapos yun nga. Yun, di ba? Kaya nga ito, at least dito, this way, Jesus, at least hindi siya matatrap yung masyadong masisiksik ng mga tao. And he can create a distance. So, kung anong distance ng layo niya, makakapag-decide niya kung ano kalayo yung bangka. Kung gusto niyo malapit-lapit, kasi hindi marinig, so lalapit-lapit. Pero at least, enough distance na yung hindi siya masyadong masisiksik ng mga crowd, di ba? So, yun po yung kaya boat ang napili. Technique po ng Panginoon Jesus. So in this setting, Jesus will be facing the people while not having people in his side or behind him. So pwede wala siyang nasa tagiliran, walang nasa likod. So verse 3, then he told them many things in parables,
saying, a farmer went out to sow his seeds. Ito po yung parables, yung tungkol po doon sa magtatanim, no? Ang style po ng pagtatanim nito ay ito yung ihasik, no? Ihasik ito. So, yung tungkol. Tapos sa verse 4, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. So yun doon nakahasik. Kumbaga, sabihin natin palay. Kasi nung araw ko itanim yung palay, inihasik lang yan. No? So yun doon inihasik sa daan. Ayun. Kinain ng ibon. Ay, malamang. Sa daan din, di ba? Malamang, di ba? So tingnan natin kung ano ibig sabihin. Ano? Some fell on the rocks where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil is shallow. Ayun, mas marami ang bato. Yung ibang area naman, mas marami ang bato kaysa lupa, ano? So, wala rin, hindi rin sumibol siya doon, ano? Sa 6, but when the sun came up, the plants were scorched and they were withered because they had no root. Ayun, may sumibol naman, kaso walang masyadong ugat. Kaya, ayun, natuyo, namatay. Yung ibang, other seeds fell among thorns which grew up and choked the plants. So yung iba naman ay sumibol. Siguro magandang lupa, ano, okay. Kaso marami doon kasama dito mga thorns, yung may mga tinik na puno. So hindi sila na-chok na siya, namayat na, hindi na rin sila lumago ng ayos. So verse 8, still other seeds fell on the good soil, which it produced a crop 160 or 30 times what is sown. May area na paghasikan ng binig. Mataba yung lupa. So, nag-produce ng maraming 100 or 60 or 30 times, o maring 100 times dumami siya, or 60 or 30 times. Yun po inihasik talagang, kung baga saan bumawi, ano. So, sabi nito sa verse 9, whoever has ears, let him hear. So, ito ngayon, verse 10, sabi ng mga disciple, then the disciple came to him and asked, why do you speak the parables? The people speak to the people in parables. Tanong siya, bakit parables? Kasi parabola, ano ba? Marami kasing magkakaroon ito ng iba't ibang meaning. Ano ba ibig sabihin? Pagtatanim. So, may iba't iba ng application, di ba? Sabi ko siguro ng mga disciple, diretsuhin mo na yung sasabihin para malinaw. Ano? Parang kami naguguluhan din. Di ba? 11. So, he replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Yung palang yung ebanghelyo, itong tinatanggap po natin, by the grace of God, you will be saved through Christ. Ito pala hindi nila alam ito yun, yung the knowledge of the secret of the kingdom of heaven. Kasi di ba yun yung secret na hindi alam, na yun po inihayag sa atin. Kung babasahin po natin ang mga katuruan kay Apostle Paul, the secret that was hidden from the beginning, and then sa atin po inihayag, Ito po yung salvation through Christ, yung pong ibig sabihin na hindi po nila alam yan dati, the kingdom of heaven. Dahil di po ba ang daan ay ang Panginoon Jesus, kung gusto mo makarating sa kingdom of heaven. So yun po hindi pa nila alam yan noong panahon yun. At saka wala pa din ang Panginoon Jesus noong panahon na yun. So, he replied, verse 12, whoever has will. So ito po yan, ibig sabihin dito, ito lang pala sa mga disciple muna, ipinalam, Yung pinapangaral ng Panginoon Jesus talagang sa mga disipulo lang muna. Hindi pa agad-agad dito, but not to them. Kasi ito pong sinasabing not to them, yan po yung mga Pariseo, yan po yung mga Sadducees, yan po yung mga teachers of the law, yung mga opposition po ni Jesus Christ. Yan po siya yung nangangaral. So, hindi sinabi sa kanila kagad, dito muna sa mga apostol, sinasabi dito. Replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, not to them. So, at that time, sa mga disipulo muna, Pero hindi doon sa mga Pariseo, sa mga opposition, Whoever has will be given me more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak in them in parables. Kasi ito yung, meron na kasing ito kasing meron na silang katuruan, yung pinaglalaban yung dati, itong mga Pariseo na kaya hindi sila talaga magkakasundo rito, hindi talaga, kasi alam nilang hindi tatanggapin yung kanya ipapangaral, kasi merong the law sila na
i-insist dito sa kay Jesus Christ ni pangangaral. Yun nga po ang palaging pinagkakatuluan. Hindi natin makukuha in details yung between yung the law of Christ or yung the law ng yung pong ng panahon na yun ng mga na kanila pong the law of Moses na may parte po doon na mapapalitan ng the law of Christ, di ba? O yung may tatawag natin kaganapan. Ano po kaganapan? Di ba? The law was given to Moses and the gospel, the grace was given through Christ. So, hindi po muna natin yun masyadong pa-focus ngayon. Atin po focus dito ay yung, kasi iba nga po yung ipapangalan ng Panginoon Jesus ngayon, yung by the grace na of God, o yung tayo pong, yung ebanghelyo na, yun po yung hindi rin tatanggapin yun eh. Yun po hindi matatanggap ng mga Pariseyo at saka ng Roman authority. Kanya-kanya, parang yung style niya yun ay para mahirapan nilang ma-interpret yung sinasabi nitong yung sinasabi niya. Kasi hindi rin siya maunawaan ng mga Pariseyo na yan. Ng mga Sadducees, yung pong mga spectator na yan, yung mga opposition po ni Jesus Christ. Alam niya hindi maunawaan niya yun. Pero base ko sa mga disipulo nila, maunawaan nila yun dahil kilala nila ang Panginoon Jesus. So nakukuha nila yung meaning ng parables. Though seeing, though they not seeing, though not hearing, then hearing, feel the prophecy of Isaiah. Ito po sinabi dito, yung prophecy of Isaiah. In them, okay. Sinabi dito, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. Kasi ang mga Pariseyo, hindi nakikita na kanila, hindi pa sila naniniwala. See, they're seeing, they don't see. O, hindi nila nakikita ang ibig sabihin. Ibig sabihin, katulad nakikita nila ang panggagamot ng Panginoong Jesus. Ang ipinapakita doon ng Panginoong Jesus, hindi yung panggagamot lamang. Kundi yung pinakikita ng Panginoong Jesus ay He is the real Son of God and He is the Messiah. Yun po ang point ng Panginoong Jesus. Pero hindi po nakikita ng mga kanyang mga opposition, Through hearing, they do not hear or understand. Kasi pinangangaral na nga po sila, hindi naman ma-adapt nila, hindi nila ma-absorb. Kasi mayroon sa rin pinaglaban sa sarili nila ang mga Pariseyo at saka yung mga Pariseyo na po. Na against, na opposite po kay Christ, na katuruan. Para bang yung magpapaliwanag sa ibang tao na may sarili na paninindigan, mahirap pong umunawa yun. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, di ba, may point na kinakailangan maging bata ka para maunawa mo yung ibig sabihin. You have to be a child. You have to be a child. Kaya nga, you must be born again. Yung munang dating pananampalataya, dapat mamatay yun para ma-absorb mo yung katuruan itong the new covenant. Nakailangan mawala yung dati natin dahil kung hindi maglalaban yun naglalaban. May naglalaban sila karunungan nila kasi sila expert of the law. Yun po ang battle dito ng Panginoong Jesus. Sa parables ng Panginoong Jesus, pinahihirapan nila sila. Di mag-isip kayo, di ba? In them, is fulfill the prophecy of Isaiah. Kasi yun naman talaga ang prophecy ni Prophet Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Nakikita naman, narinig pero hindi naunawaan, For these people, heart is becomes callous. Sila daw, hindi kalyo na yung puso nila. Kaya hindi nila ma-absorb yung katuruan ng Panginoon Jesus. They hardly hear with their ears. And they have closed their eyes. Parang nakamulat yung mata, pero talagang yung daig pa yung sarado ng mata. Otherwise, they might see with their eyes. Ibig sabihin nga naman, kung yung mga yun, yung panangin nila yung normal, makikita nila yung ginagawa ng Panginoon Jesus. At maniniwala sila na ang Panginoon Jesus ay He is the Messiah and the real, the Son of God. Kasi ang problema nga dito, itong mga Pariseyo, hindi sila maniwala na si Jesus ay the Son of God. Puro mga doubt sila or yung iba kaya sila po yung sarado ang kanilang bibig kasi sila po ay ayaw nila sila yung mapapahamak sa Romans Empire, di ba? Baka sila yung ma-fire out, mawala ng trabaho o sila baka magkaroon ng conflict, di ba? So sinabi ito, blessed are your eyes because your eyes and your ears, because they hear. So yung mga disciple, pagpalain, sabi dito, pagpalain niyo yung mga yung inyong mata because dahil nakakakita. Ibig sabihin, nakakita yung imahe ng Diyos o yung talagang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, yung sa Kanya nagagawa. Yun ang nakikita. Hindi lang yung object na nakikita. Ibig sabihin, yung spiritually nakikita po nila ng mga disipulo yung eternal purpose ni Jesus kung bakit siya dito ipinadala, At yung sinabi dito yung
and your ears because they can hear. So nakakarinig, nakakaunawa kasi yung mga disipulo. Kasi nga sila, itong mga piniling ito, yung majority nito, hindi masyado pang suffocated sa the law. So, madali pa sila maka-absorb. At tulad po natin, pag matanda na tayo, marami na lang kinagawian. Ang hirap na pong turuan tayo ng panibago kasi ang hirap po mag-adjust, mag-adapt. So when anyone hears the message about the kingdom, he does not understand it. The evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Yun ang sinasabi. Yung palang meaning nung yung mga ibon na kumakain ng ano. Ito yung ano din. Halimbawa, may mga, ito ganito yun. Dito talaga sa context na ito. So, siyempre, ang Panginoong Jesus, minaturuan na naturuan ng kaunti, ano. So, yung naturuan na ngayon, medyo hilaw ang pananampalataya, ano. Yun yung parang karsadang tinaniman ng ano, hinasikan mo ng palay, nakalutang lang yung ano, hindi nag-absorb, hindi talaga lumulubog, ano. So, yun ngayon yung kumakain, ito ngayon. Ibig sabihin, binubura sa isip mo yung itinuro ng Panginoong Jesus. Ito po yung talagang context dito, no? Katulad natin, halimbawa, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ano? Tapos hindi pa naman tayo masyadong ready. So, shallow pa tayo, parang nandyan lang yung expose yung ating salita ng Diyos. Tapos, hindi na po ulit tayo lumapit. So, madali po yung manakaw ng kaaway. Mamaya na-contaminate na naman tayo ng ibang katuruan. Na-contaminate na naman ng itong kamunduhan. Nakalimutan mo na yung mga salitang mong narinig. Balik ka na ulit sa dati mong bisyo. So, ganun yun. Nawawala ng saysay yung tanim. Yung salitang itinanim. Sa atin, parang ngayon karsado na lang na, yun. Para mapabaya natin. So, tinuka ng ibon. So, nawala yung narinig natin salita ng Diyos. Ayun po yun. Yun pala yung ibig sabihin sa meaning ng number 1. When the evil comes, and they snatch away what was sown in their heart. This is the seed that's sown along the path. So, nalagyan na nga sa puso, ano, kaso hilaw eh. Hindi po yung ating puso parang hindi masyado na-absorb po yung salita. So, parang narinig lang natin, pero madali pang matanggal. May magtuturo na naman iba. So, mawawala na yun. Kaya yung tinanim na yun, wala talaga. Parang kinain lang ng ibon. Yung salita ng tinanim sa ating puso. The seeds falling on the rock refers to someone who hears in the word and wants to receive with the joy. So, yun naman isang sinabi dito doon na yung daw binhin na nahulog sa mga babato. It refers to someone hear the words that wants to receive with the joy. Tinanggap naman daw. Tinanggap, ano? May joy. But since they have no root, ayun ang problema. Ay, walang ugat. They last only short time. When the trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. So, meron naman nakinig dito. Tinanggap naman eh. Kung nasira rin yung salita ng Diyos, tinanggap, ano. Ang problema nga lang ay dahil hindi na masyadong hindi na na-follow up, ano. So, yung tinanim na nabigyan na ng gospel, hindi katulad, may nasira ninyo, tapos hindi na na-follow up. Hindi na uli nakarating yung salita ng Diyos. Pag minapunta ulan uli ng mga ibang klase ng pagsisir, mawawala din yung inyong binahagi na yun. Mawawala din yun. They fall away so quickly. Kasi may iba na namang katuruan. Either kung hindi man katuruan or buhay kamunduhan naman, iba-iba na kanyang ginagawa. So nawala yung napatanim na yun. Nasibulan ng konti, di ba? Pero nawala na. Meaning that once you have the word of God, it must continue to grow and gain more roots. That when persecution comes, it can withstand. Kung yung palagi po nadidilig o lagi po na-follow up yung ating pong natutuhan, titibay yun, ano? Hindi basta mawawala yun. So yun po yung sa klase ng nataniman. Nakarinig ang salita ng Diyos, hindi naman uli nakarinig, hindi na nasundan. Kaya nawala uli. Tinalo na po nung kaaway ng ibang klase ng katuruan or yung kamunduhan, activities na naman ang ginagawa. The seeds falling among the thorns refer to someone who hear the words, but the worries of the life and the difficulties of wealth choke the word, meaning making it unfruitful. Ayun na nangyari. Nataniman nga, ano? Okay. Kaso nag-aalala siya ng buhay na si madadaya, ang kanyang kalamanan. At yun po yung, kasi nga focus sa kanyang kayamanan na hindi tuloy siya makapautang, dahil baka nag-iisip siya, baka siya maubusan or something na baka siya midayain. So nakafocus masyado sa kanyang wealth. Ay hindi rin po walang kabuluhan din na marinig ng salita. Too much yung siguro hindi mo masama magnegosyo, no? Pero kung masyado na yung focus mo doon, nagsishare na siya ng salvation. Hindi mo napasin kasi busy ka sa business, ano? So ito po yun na narinig lang. Ay kaso kung halimbawa dumating ang parang biglang nawala mundong ito. Hindi na nadiligan yun. Ayun po yung matadaya. Unfruitful. Wealth becomes a problem. Understanding the word. Siyempre kung marami kang pera, no? So isipin mo, okay, number 1, hindi mo gustong mababawasan yun.
So, pangalawa, kinakailangan invest ulit para lalo pang lumago. So, wala nang ginawa kundi maghangad na maghangad. Paano ka makakarinig ng salita ng Diyos? Paano mo ma-absorb ang salita ng Diyos? Diba? So, yun sabi ko. But the seeds falling on a good soil refers to someone who hears the words and understands it. This is the one who produce crop, yielding 160 or 30 times. Yun po yung ibig sabihin ito yung matabang lupa, yun po yung ito. May open po makinig sa salita ng Diyos. Open po ito na. At madali po niyang na-absorb. At saka ito po yung napalo up din. So kaya po lumago yung salita ng Diyos. Katulad natin, magbibigay ako dito ng dalawang aspeto, Isang pwedeng dito, dalawang scenario. Okay, yung isang magtatanim, sige, puro hasig lang, basta hasig lang ng hasig, So, sabi ng isang unang naghahasig, nagtatanim. Bahala na kung alin lang sumibol, yun lang tuloy. So ganun. Maaari din naman na yung sarak na sa gitna ng daan. Baka sakaling pag umulan na yung mga matalsik siya ng konti doon sa medyo gilid, baka maaaring sumibol yung iba. Maaaring hindi lahat, pero baka rin may iba rin sumibol ng konti. So, kahit paano, at least sumibol, di ba? Yun naman doon sa may mabato, baka makakaraos naman yun sa may baka sakaling buhay, o yung sa may madawag. Parang yun yung maaaring eventually mabawasan yung mga bato, o mabawasan yung mga dawag. Para lumago, maaari din naman. Hindi, depende kasi kung anong scenario ang titingnan. Pero ito ang scenario na titingnan ko, Ganito yun. So, halimbawa tayo magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Para din magtatanim, halimbawa, ito lang naman, it's a different scenario, okay? Hindi po ito yung interpretasyon ko. Every time pong buksan natin ito, magbibigay ng iba't ibang scenario o situation. So, kung halimbawa, ako po para din magtatanim, maghasik, para din po maghasik ng salita ng Diyos. O halimbawa, ang plano ko, gusto ko magbahagi ko ng salita ng Diyos. So, halimbawa, katulad po yun pong nandun sa sinasabing tandaan, hindi ko muna hahagisan yun kasi akin muna pong ihintayin ko na yun, either gumanda o maging yung lupa at least ibig sabihin, pipili ako ng may potensyal, di ba? Pupunta ko yung madawag, marami po mga tinik, lilinisan ko muna, di ba? Bago kita, hindi basta hasik ng hasik. Ganoon din yung maraming bato. Baka sakaling bukasan mo ng bato. Baka sakaling mabuhay, May klase po ng pananim na malusog. Kailangan mo din yung bato, Kasi yung bato, yun yung spacing para magkaroon ng oxygen, di ba? Para mag-circulate ang oxygen sa lupa. Pwede rin naman gano'n. At ngayon, ibig sabihin, linisan mo muna. Preparation ba ng pagtataniman? Hindi yung basta lang tanim ng tanim, Katulad ng magtatanim ka rin sa kukultivate mo muna. Yun ibig sabihin. Cultivate. So, in sharing the Word of God, gano'n din. Friendship muna, tingnan mo, yung diagnostic mong question, mga tanong-tanong mo, kumusta ang buhay, gano'n. I-assess mo muna yung situation niya. Yun po yung ibig sabihin. Hanggat hindi po yung ready, huwag po natin tataniman. Kasi expectation natin maayos, hindi naman pala. Hindi naman po yung for the sake, okay, tinatanggap mo pa, Jesus, tagapaglingkad. Tatanggapin niyo kasi nahihiya yun So, siyempre tatanggapin, Pero maganda po pag nag-share kayo yung matagal mo nang nakilala, tapos may testimony mo. Ito yung ginawa sa akin ng Panginoon na ako'y binago ang buhay ko ay nandito ako para gusto mong maranasan din itong naranasan ko ngayon. Kasi napakasarap maglingkod sa Panginoon. Ay, kung sabihin ko, sige, ito yun. Itong ginawa ng Diyos sa atin, kaya tayo magamit, tayo muna ililigtas. Liligtas tayo dahil hindi talaga tayo ligtas. Without Christ, hindi tayo maliligtas. So, tayo muna, ang ginawa ng Panginoon, ako muna ang niligtas, din ikaw ang isusunod. Then, ang purpose po dito, and then eventually tayo po i-motivate, tayo po i-disciple, o tayo po i-train, o tayo po mag-aaraming malalaman, matututo, magagamit naman po tayo para may hatid itong Ebanghelyo. So, yung pong preparation muna bago mo taniman. Yung isa pong pwede natin tingnan na scenario, at mas productive, di po ba? Tapos, pag natanim mo doon, ini-maintain mo yun, lilinisan mo palagi, baka may damo na, baka marami ng mga dawag ng sumisibol. So, ganoon din, pag nagtanim ka ng Word of God, yun pong aalagaan yun, yung follow-up, Saka continuation ng pag-aaral ng salita ng Diyos, para hindi po mawala yun. So, yun po yung isang scenario natin pong pwede mapagbagihan dito. Nagagawa po ng part of the video, maaaring recap nito. Ito yung ginawa ko lang itong fast forward, then at the same time, sana, alam ko namang marami na rin itong nakarinig na parables ito. Marami pong application, but susunod po natin, bibigyan po. Sa part 2, bibigyan natin ng isang konklusyon. God bless po.